Pinababasura ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court ang articles of impeachment laban sa kanya dahil wala raw sapat na ebidensya para suportahan iyan. Pinuna rin ng bise ang tila predetermined o alam na agad ng House Justice Committee na makakakuha ng sapat na botong pabor sa impeachment. Balitang hatid ni Jonathan Andal. 5 maleta ang dala sa Senado ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Laman ang mga kopya ng kanyang sagot sa articles of impeachment. Hiling nila sa Senado ibasura ang impeachment complaint laban sa bise. Ang gusto natin ay sana ma-dismiss itong articles of impeachment. Our answers being filed without prejudice doon sa aming Supreme Court petition. Punto por punto sinagot ng bise ang mga aligasyon sa kanya at kinwestiyon ang proseso na ginawa ng Justice Committee. Nag-trial daw ang House Justice Committee kahit ang Senado lang dapat ang pwedeng gumawa nito. Predetermined o alam na raw agad ang resulta ng hearings ng Justice Committee noon dahil bago pa ito natapos, may mga miyembro raw itong nagsabi na agad na may sapat ng boto para ma-impeach ang bise. Labag din daw sa rules ng fair play ang pagpasok ng mga anilay bagong ebidensya sa hearing na wala naman sa original na impeachment complaint. Kinwestiyon din nila kung bakit sinasama sa impeachment complaint ang mga nagawa ni Duterte bago pa ito maging vice presidente. Sa issue naman ng confidential funds, gate ng depensa, wala raw patunay na hindi niya ito ginamit ng tama. Sa salin, hindi raw naipakita ng articles of impeachment na may nakaw o tagong yaman. Sa akusasyon naman ng political destabilization, sedition at pagbabanta, gate ng depensa, taken out of context sa mga pahayag ng ginawang basihan ng reklamo. Wala rin daw sa mga aligasyon ang makapagpapatunay na may ginawa ang bise na culpable violations of the Constitution, bribery, graft, and corruption, high crimes at betrayal of public trust. Sabi ng depensa, tinutukan mismo ni VP Sara ang sagot na ipinasa sa Senado. Kung ano man ang isusulat namin doon, dapat talaga ay nanggagaling sa Vice Presidente, lalong-lalo na, diba, na binasa talaga niya yung aming answer. At siya nagpapatunay na lahat ng nakasulat doon ay nakasaad ng mga depensa para sa kanya. Okay naman po siya, business as usual lang po parati ang ating Vice Presidente. Tuloy-tuloy lang po yung trabaho niya. Handa na rin daw ang bise sa paglilitis sa kanya. Kung kinakailangan daw, haharap ito sa korte. Parating sinasabi kailan haharap si VP, but I think we have to contextualize yung pagharap. The fact that we filed an answer now, kung inaharap na ni VP, itong mga paratang laban sa kanya. Pagkatapos nito, may 5 calendar days naman ang mga kongresista sa prosecution team kung gusto nilang sumagot sa mga inilatag ng depensa. At sa July 6, magsisimula na ang paglilitis kay Vice President Duterte. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News.